Kinben Book 5, Chapter 142. Nagsimula na nga ang second quarter ng laban ng team ni Mendez at ng PBA team na Gin Kings. Sa mga nakapula ang bola at kasalukuyan itong pinapatalbog ng point guard na si RR Geron. Kasama nga ni Geron ang backup SG ni Jeff na si Seipen C, isang half Pinoy, half Chinese na player. Sa SF position naman ay nandito si Darren Magsino at ang sa power forward ay ang kasama nilang nasa starting 5 na si Mike Santos. Malalaki pa rin kung pagmamasdan ng lineup ng Kings. Si Watson na may 6'11 na height ay kasama si Santos na isang 6'9. Sa team nga ng kalaban nila ay si Garcia na 6'7 ang nasa center position at sa power forward naman ay si De Los Santos na isang 6'6. Doon pa lang ay makikitang tagalid na sila sa rebounding at scoring sa painted area. Habang pinapatalbog nga ni Geron ng bola ay nakita na nga agad niya si Santos na pinopostehan ng katapat nitong si De Los Santos. Isang pataas na pasa ang ginawa niya at pagkasambot ng kanyang kakampi ay siya naman paghanda ni Arwin De Los Santos na taga Nueva Ecija. Ang hirap depensahan kapag ganito. Sabi nga ni De Los Santos sa sarili na kapag nagkamali ng pwesto ang paa ay pwede siyang matumba. Hindi ako kaya ng isang ito. Wika naman sa sarili ni Mike Santos na bumigla na nga ng pagkaliwa laban sa kanyang nasa likuran. May kasamang harang din ang kanyang kaliwang braso, ang galaw na iyon. Pagtingin nga niya sa basket ay agad nga siyang tumalon para ilagay ang bola roon. Pumasok iyon at nakapuntos nga kaagad ang Gin Kings sa unang possession ng quarter. Sa pagsambot naman ni Bool sa bola ay nabigla na lang siya nang sa kanyang pagharap ay naroon na nga si Geron na mabilis na inatake ng kamay ang kanyang pinapatalbog. Nakita naman ni Hermosa ang nangyari kung kaya kumaripas siya ng takbo papunta sa kanyang kasamahan. Napaseryoso si Bool. Sinubukan nga niyang iiwas ang bola sa pamamagitan ng pagpapatalbog nito pakaliwa na pinadaan niya sa kanyang likuran. Subalit mabilis ang naging galaw ni Geron kung kaya't natamaan ng kamay nito ang bola. Napangiti nga si Geron at nang susundan pa niya ang bola ay napaseryoso siya ng isang kalaban ng mabilis na nakakuha noon. Naroon nga si Hermosa na mabilis na ginawang screen ng katawan ni Bool. Natakasan nga nila si Geron at mabilis namang tumakbo ang defender ni Sandy upang siya ay bantayan. Si Darrell Magsino ito at mabilis niyang iniharang ang kanyang katawan kay Hermosa na bumigla naman ng sidestep upang siya ay lampasan. Aba, mabilis ka pero mas mabilis pa rin ako. Wika nga sa sarili ni Magsino at nang gumalaw ang isang paan niya ay siya rin pag-abante niya ng mabilis na ikinaseryoso ni Hermosa. Ano? Pakitaan mo ako boy. Sabi pa nga ni Magsino na ikinaseryoso naman ni Hermosa. Akin na muna ang bola para sa reset. Sabi naman ni Bool na lumapit kay Hermosa. Sambit nga ni Hermosa na biglang itinaas ang bola at iniiwas sa kanyang bantay. Pinatalbog nga niya ito at inatake ang depensa ni Magsino. Humara nga rin ang kanyang kaliwang kamay upang hindi ito makasabay. Tagumpay nga si Hermosa na may ngisi pa sa labi kaso biglang lumitaw si Geron na ikinagulat niya. Napalunok nga siya at mabilis na iniatras ang bola. Kamuntikan na nga siyang maagawan ng oras na iyon. Napangiti naman lalo si Geron at ang mga kakampi nga ni Sanda ay napaseryoso ng isang double team ang ginawa ng kalaban dito. Sinamahan nga ni Geron at Magsino si Hermosa. Ganito na ba ako kagaling para ma-double team? Tanong pa nga ni Sandy sa dalawa na napangiti na lang na tila walang pakialam. Akin na Hermosa, sabi pa nga ni Bool kaso biglang iniiwas ni Sandy ang bola mula sa kalaban at pagkatapos noon ay pumilit siya ng talon para pakawalan kaagad ito. Wala talagang kwenta itong si Hermosa. Nasambit na nga lang ni Padua mula sa bench. Ang tira naman ni Hermosa ay nakalusot kaso napangiti na nga lang si Geron at Magsino nang magmintis ang tirang iyon nang nasa harapan nila. Kasunod din noon ay ang pagtakbo nila papunta sa kanilang side. Humabol nga rin si C sa mga iyon kaso napaseryoso naman mula sa bench ng Gin Kings si Rica Fort dahil hindi humabol ang mga kalaban sa tatlo niyang mga kasama. Si Watson ang nakakuha ng rebound subalit agad nga itong naglaho sa palad niya nang lakas loob na hampasin ito ng kulot naman lalarong si Hercules Garcia. May gigil pa nga ito sa mukha at sa pagpalo niya sa bola ay siya naman pagtakbo ni Bool upang kunin iyon. Nakita ko na ang play na ito kanina. Bulalas naman nga ni Pineda at pagkahawak nga ni Bool sa bola ay siya naman pagpasa nito kay Gardose na nasa 3-point area na ng mga sandaling iyon.
Napatingin na nga lang ang lahat kay Gardose at kasunod noon ay ang pagbitaw nito ng isang libreng tres na humalit na nga sa basket. Ang mga nasa bench nga nilang kasamahan ay napacheer pa. Makikita nga rin si Ricky Mendez na napakuyom dahil sa nangyaring iyon. Ganoon na ganoon daw ang nangyari kanina sa first quarter at sa pagkakataong ito ay well executed nga ito ng kanyang mga kasamahang nasa loob ng court. Napangiti naman nga ang mga players nila sa loob ng court maliban kay Hermosa. Ayos, nice pass. Bulalas nga ni Gardose na agad na binigyan ng high five si Bool. Ayos din ang tres mo, sagot naman ni Bool. Tama si Ricky, kaya nga nating maka-score sa kalaban. Masayang wika pa nga ni Gardose at pagkatapos noon ay napatingin pa sila sa kanilang mga kakampi. Depensa naman, bulalas nga ng dalawa at makikita naman nga si Hermosa na medyo masama ang tingin kay Bool. Bakit hindi mo sa akin ipinasa? Tanong pa nga ni Hermosa kaso hindi ito pinansin ni Bool. Bagkus ay tumakbo na sila papunta sa side ng kalaban. Tumaas tuloy ang moral nila dahil sa tres na iyon. Sabi naman nga sa sarili ni RR Geron, nasa kanya nga ang bola at kasalukuyan na niya itong ibinaba sa side nila. Nang depensahan nga siya ni Bool ay siya naman pagngiti niya dahil sa bigla niyang pagkaliwa. Isang simpleng screen lang iyon at nang makakuha si Geron ng espasyo ay agad nga siyang tumira agad ang tres nang may kumpiyansa dahil alam niyang papasok iyon. Kumawala na nga ang bola at ang kalmadong tingin ni Geron dito ay biglang nagbago nang may isang player ng kalaban ang humampas dito pabalik sa ibaba. Isang block mula sa nakangising si Hermosa ang tinanggap niya at ang mga nasa bench nila ay napakuyom na lang dahil ang ganda raw ng huli ng kalbong iyon. Ayaw nga lang nilang i-cheer dahil siguradong lalaki raw ang ulo nito. Hindi ako pwedeng masapawan ni Mendez. Bulalas nga ni Hermosa sa sarili at pagkakuha ni Bool ng bola ay doon naman mabilis sa tumakbo ang lahat ng mga kakampi niya papunta sa kanilang side. Gaya nga ng inaasahan ni Ricky Mendez na iwang humahabol sina Watson at Santos. Napaseryoso tuloy ang coach ng Gin Kings na si Lainez. Parang may nakikita siyang strategy sa ginagawa ng kalaban. Parang may kung anong ginagawa na raw ang mga batang kalaban nila na hindi niya nakita kanina. Maging si RR Geron ay napaseryoso ng buong team ng kalaban ang mabilis na nakababa. Hindi lang iyon, dahil nga walang babantay sa dalawa sa mga ito ay isang bounce pass kaagad ang ginawa ni Bool. Napangiti naman agad si Hermosa dahil sa wakas makakapuntos na rin daw siya. Kita ba ninyo ang depensa ko? Ito naman ang sa opensa. Sabi pa nga sa isip ni Hermosa, naalala pa nga niya ang sinabi ni Mendez na siya raw ang opensa ng lineup na ito kung kaya't idinakdak niya ang bola na nagbigay ng pagpuyom sa kanyang mga kakamping nasa loob ng court. 35-15 nga ang naging score matapos iyon. Kung ikukumpara nga kanina ang performance ng team ng mga campers ay hamak na maganda ang ipinapakita nila ngayong second quarter. Naka5 puntos na kasi sila ngayon at 1 minuto pa lang ang lumilipas. Ibang-iba nga ito sa unang quarter na kung saan ay sa pahuling minuto pa sila tuluyang nakapuntos. Napasigaw pa nga si Hermosa sa kanyang pagbaba. Pagtingin nga niya sa nagpasa ng bola na si Bool ay napasabi pa siya rito ng ilang mga salita. Ganyan dapat, ipasa mo sa main offense ng lineup natin. Wika pa nga ni Hermosa nang inisian pa ang nakasalubong niyang si RR Geron. 2 points pa lang naman ang nagagawa pero bumilog na kaagad ang ulo. Wika nga ni Dave Padua sa bench nila. Ang galing ng ginawa ni Sandy. Block kay Geron tapos dunk. Sabi naman ni Mendez na ikinaseryoso na nga lang ni Padua. Bakit daw pinupuri ni Mendez ang mayabang na iyon? Dahil nga sa magandang simula na iyon ng mga campers, dito naman nga ipinasa ni Geron ang bola kay C. Ito nga ang nagpatalbog sa bola at sa pagdating sa side nila, hinarangan naman ito ni Gardose. Kaso biglang umabante ito. Napahabol nga si Harry at napaseryoso dahil nawala agad si C sa kanyang tabi. Step back. Bulalas nga ni Gardose na kaagad na lumangit-ngit ang ilalim ng sapato sa sahig nang siya ay huminto. Titira nga ng 3 si C na biglang napaseryoso nang si Hermosa ay tumalon upang siya ay i-block. Fake lang, nautakan ako ng singkit na ito. Sabi nga ni Hermosa sa sarili at doon na nga ginawa ni siya ang isang pump fake shot na sinilbatuhan agad ng referee. Nagmintis ang bitaw ni C ngunit nabigyan nga ito ng 3 free throws. Habang nakaupo nga ito ay napatingin naman dito si Hermosa na napaseryoso nang may sinabing kung ano ito.
Good luck sa makakatapat ni XP. Sabi naman ni Jeffrey Caport habang nakatingin sa backup niyang si Sapensi. Anong sabi mo? Bulalas nga ni Hermosa sa nakatayo ng sisi. Nilampasan nga lang siya nito na pasimple pa siyang binangga ng balikat. No need to repeat. I guess you heard it right. Wika nga ni Si na may accent talaga ng pagiging Chinese. Napakuyom naman si Hermosa sa narinig niya. Napatingin nga rin si Sandy kay Gardose. Ibigay mo sa akin ang singkit na iyon. Ako ang tatapat sa kanya. Wika nga ni Hermosa at napatango naman si Gardose na napatingin naman sa kanyang babantayan na si Magsino. Wik pala, tingnan natin singkit. Sabi nga sa sarili ni Hermosa. Si Mendez naman ay nakita ang pangyayaring iyon at dito na nga siya napatingin sa player na nasa free throw area. Pinagmasdan nga niya kung paano nito bitawan ng bola sa paggawa ng bonus shot. Pumasok ang 3 free throws ni Si at naging dahilan ito upang ang lamang nila mula sa kalaban ay maging 23 uli, 38-15. Nasa campers na nga muli ang bola. Habang pinapatalbog nga ni Bool ito ay napatingin siya kay Hermosa na sinasandalan naman ang katapatan niya ngayon na si Si. Napatingin nga rin siya sa lumapit sa kanyang si De Los Santos upang bigyan siya ng screen. Nakita rin nga niya si Gardose na bumigla ng takas mula sa bantay nitong si Magsino. Sa pagkakataong ito ay dito na nga kumilo si Bool. Ginamit niya ang screen ni De Los Santos at isang mabilis na pasa naman ang ginawa niya papunta kay Gardose na isang mabilis na turnaround jumper agad ang ginawa ng masambot iyon. Pumasok iyon sa basket at napakuyom na naman nga sila dahil nakapuntos uli sila. Sa pagbalik naman ng bola sa Gin Kings ay napaseryoso na naman si Mendez nang ipasa ni Geron ang bola kay Si. Napangiti naman agad si Hermosa at sa pagdating nito sa side nila ay dito na nga ipinamalas ng singkit na iyon ang kanyang galing sa paglalaro. Sinimulan nga niya ang palabas nang si Hermosa na tumapat sa kanya ay pinaupo niya sa kanyang crossover. Kasunod nga rin ito ay ang pagtira niya ng tres sa tabi nito na humalit sa basket at ikinakuyom ng kanyang mga kakampi. Habang lumalayo nga siya pa atras ay napangiti pa siya kay Hermosa na mukhang hindi natuwa sa kanyang ginawa. Akin na ang bola, may gusto lang akong ilang paso, sabi nga ni Hermosa kay Bool. Pagbibigyan ko ba? Parang sisirain ni Si ang laro niya, sabi naman ni Bool sa kanyang sarili. At sa pagtingin niya sa bench nila ay siya naman paglitaw ni Pineda sa kanyang harapan. Isang steal ang nagawa ni Pineda at kasabay noon ay ang biglang pag-iwan ni Si sa katapat nitong si Hermosa na agad din namang humabol. Napaatras naman si Geron nang mapunta sa kanya ang bola nang susubukan naman itong bawiin ni Bool. Kasunod nga rin ito ay ang isang bounce pass papunta sa paparating nitong kakampi. Pagkahawak nga ni Si sa bola ay siya rin pagtalo niya na sinabayan agad ni Hermosa mula sa kanyang likuran. Habang nasa ere nga ay buong lakas sa pinalo ni Hermosa ang bola kaso hindi niya iyon natamaan dahil ibinaba nga ni Si ang kanyang kaliwang kamay at doon na nga niya muli itong hinataw pataas. Isang reverse layup ang kanyang ginawa at kasabay nga noon ay ang pagsilbato ng referee dahil si Hermosa ay natamaan ng katawan ni Si dahil sa pagsabay nito. Pumasok pa nga ang bola sa basket at kasabay ng pag-cheer ng mga nasa bench ng Gin Kings ay siya rin pagbulalas ng referee ng basket counted. Agad ngang tumayo si Si at pasimpleng pinagpagan ng kanyang jersey. Nginitian nga rin niya si Hermosa at pagkatapos noon ay muli na naman siyang may sinabi rito. You're not on my level. The only good player on your team in my eyes was Ricky Mendez. Wika nga ni Si na ikinakuyom na naman nga ng kamao ni Hermosa. Tumayo nga ito at nang maramdaman ni Bool na parang may hindi maganda sa tingin ng kalbong iyon ay agad nga niyang hinawakan ito at inilayo mula kay Si na napapangiti na lang habang pinagmamasdan ang frustrated na si Hermosa. Your attitude really shows how weak you are in this game, sabi pa nga ni Si na napatingin sa bench ng kalaban. I am wondering, when will this Ricky Mendez going to enter this game? Sabi pa nga ni Si na binigyan ng high five si Geron dahil sa malupit na mga assist nito. Naipasok nga ni Si ang bonus free throw at matapos iyon ay napatawag na nga ng timeout si Ricky Mendez dahil mukhang nasa delikadong sitwasyon na naman daw ang kanilang team. 44-70 ang score at mukhang mas magiging malaki pa raw ito kung magpapatuloy ang magandang tandem ni Geron at Si sa pag-execute ng opensa. Si Ricky nga ay napatingin din kay Si dahil tila nga pamilyar sa kanya ang player na iyon.
Pakiramdam nga niya ay nakita na niya ito noon. Nakita nga rin ni Ricky na tumingin ito sa kanya at bigla nga itong tumango na para bang kilala rin siya nito. Siya ba iyon? Teka, nakalabang ko na yata itong sisi noon. Sabi na nga lang ni Ricky Mendez na tila may naalala na sa kung saan niya nakita ang player na ito noon.